Natalo ang Los Angeles Lakers laban sa Minnesota Timberwolves sa score na 109-80 na may tambak na 29 points. Isa itong mabigat na pagkatalo para sa Lakers lalo na't maganda sana ang naging laro ni D'Angelo Russell na nanguna sa Lakers sa kanyang 20 points at 5 assists. Gayunpaman, hindi sapat ang kanyang kontribusyon para manalo ang Lakers. Ang spotlight sa laro ay nakatutok kay LeBron James ngunit nagkaroon siya ng maalat na performance. Nagtapos siya ng 10 points, 8 rebounds, 4 assists at 6 turnovers habang tumira lamang ng 4 out of 16 sa field at 0 out of 4 sa 3-point line. Malayo ito sa karaniwang mataas na antas na inaasahan mula sa kanya, lalo na sa kabila ng kanyang edad na papalapit na sa 40 years old. Dahil dito, marami ang nagtawag kay LeBron bilang laos, ngunit hindi napansin ng ilan na maging si Anthony Edwards ng Timberwolves ay hindi rin nagpakita ng magandang performance lalo na at nasa prime niya nga ito. Si Edwards ay nagtala lamang ng 8 points, 3 assists at 3 turnovers sa 3 out of 13 shooting mula sa field at 1 out of 5 sa 3-point line. Bukod kay LeBron, medyo hindi rin naging epektibo si Anthony Davis na nagtapos lamang ng 12 points at 11 rebounds sa 4 out of 14 shooting. Dahil dito, tila naging mala-role players ang tatlong inaasahang superstar sa laro. Sa kasalukuyan, may 12 wins at 9 losses na record na ang Lakers. Susubukan nilang makabawi sa kanilang susunod na laban kontra sa Miami Heat. Ang tanong ngayon, makakabangon ba ang Lakers mula sa kanilang pagkatalo or tuloy-tuloy ang kanilang maalat na laro ngayong season? Samantala, dito naman tayo sa susunod na balita tungkol sa dating manlalaro ng Los Angeles Lakers na si Kyle Kuzma. Noong 2021, si Kuzma ay na-trade mula sa Lakers papunta sa Washington Wizards kapalit ni Russell Westbrook. Matapos ang trade, kapansin-pansin ang pagtaas ng kanyang performance sa loob ng court. Noong huling season niya sa Lakers, nag-average siya ng 13 points per game. Ngunit pagdating niya sa Wizards, tumaas ang kanyang mga numero. Ang kanyang pinakamagandang season ay noong nakaraang taon, kung saan nag-average siya ng 22 points, 4 assists at 6 rebounds per game, habang may 46% shooting mula sa field at 33% sa 3-point line. Gayunpaman, ngayong season, bumaba ang kanyang mga stats sa 17 points per game at kasalukuyang nasa 14-game losing streak ang Wizards. Ayon sa mga ulat, maraming NBA teams ang nagmamatsyag kay Kuzma. Ilan sa mga interesadong team ay ang Los Angeles Lakers, Miami Heat, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors at Cleveland Cavaliers. Sa kabila ng kasalukuyang sitwasyon ng Wizards, patuloy pa rin ang pagtingin ng ibang teams sa potensyal ni Kuzma bilang scorer at playmaker. Mahalagang balikan na naging malaking bahagi si Kyle Kuzma sa championship run ng Lakers noong 2020. Kilala siya sa magandang chemistry kasama sina LeBron James at Anthony Davis. Ngunit ayon sa mga eksperto, hindi na raw kailangan ng Lakers si Kuzma sa kanilang kasalukuyang roster. Sa halip, mas kailangan ng team ng isang solidong big man na makakatulong kay Anthony Davis sa ilalim ng basket upang maibalik si Davis sa kanyang natural na posisyon bilang power forward. Sa kabila nito, malinaw na isa pa rin si Kyle Kuzma sa mga inaasahang magpapakita ng mas mataas na performance sa hinaharap lalo na kung mapunta siya sa tamang koponan na magbibigay sa kanya ng tamang suporta at oportunidad.